Kaya start na natin. Yan. Kagaya ng sinabi ko, talagang ang kailangan lang dito medyo matrabaho kasi babaklasin pa. Ito yung airgun natin. Ito yung ating gun bag. Yung airgun bag natin. Ayan. So ang hangin niya is 1,900 o 1,800. Uubusin pa yan bago natin mabuksan kasi kailangan dito tanggal lahat. Alisin natin lahat yung laman sa loob ng airgun mismo. Yan. So mag-uumpisa tayo sa pagkalas nito. Tanggalin muna natin yung scope, tatanggalin yung barrel, lahat nung kinabit natin dito, tatanggalin muna. Lahat din ng laman nitong loob ng receiver, aalisin din, kaya kailangan walang hangin. So mag-i-start tayo sa scope nya. Tatanggalin muna natin yung scope dito. Kaya mahabang editing ito pagkatapos kasi ako ng gamit. So yan, patapos na tanggalin ito. Tapos na nga yung hangin, kaya yan, sabi ko sa inyo, barrel muna. Sira kasi yung aking electric na pangkalas nito. Kaya ngayon ganito. Mano-mano tuloy tayo ngayon. Ayan, tatanggalin na natin itong trigger mechanism assembly. Bunutin na natin. Ayan o, kuha na siya o. Ayan. Naglagay ako ng o-ring dyan para naglalak. Tapos dito, ito, kung mapapansin nyo, pinalaki ko to. Kasi 0.177 siya before eh. Try ko na rin makita ito at siguradong makakabuo tayo ng magandang conclusion kung paano talaga ito. Maganda rin yung ito naman, receiver na to, mamaster natin. Gagawin ko na rin to ng blueprint. Blueprint natin to. Galaw ng galaw, kaya naiirita rin ito. Diyan muna siya. Yan, subukan ko na rin ihiwalay ito. May 177 kasi gumagawa tayo ng slug ng 177. Sayang naman kung hindi natin magagamit yung mga ginagawa natin na 0.177 na slug. Ang gaganda pa naman ang kinis. Kaya hindi ko siya inaalok kahit kanino kasi sayang. Ang kinis, gusto ko ako muna yung makatesting sa kanya. So dito naman papalitan na rin natin yung o-ring pagtapos.
Ayan, may konting plenum siya. Ayan, may plenum din siya. Oh. Tapos, yung sinasabi nila, transfer port. Ito yun. Saan ba siya banda? Kalas na kalas to. Walang matitirang buo rito. Walang matitirang parts. Para tayong gumawa ng bagong ano nito. Ayan, ito nga pala, napalitan ko na rin pala ito ng o-ring. At dito, magchuchun din tayo. Papalitan ko rin siya ng spring. Or iaayos ko yung spring. Pero malamang, palitan ko at saka itong firing pin, papalitan ko rin ng mas maliit. So, ayan, di ba? Kompleto na yung ating ano. Alam ko nito is 4mm yung ginagamit talaga, transfer port. Pero malaki naman ang butas. Malaking butas ng transfer port. Tapos dito, may plenum naman siya kasi ito, dito plenum na rin to. And then, plenum din dito. Tapos may plenum dito. Ayan. Malaki naman din yung butas dito. Malaki yung butas dyan. Kasi ang pinambutas niya is ganito kalaki. M10. 10mm yung ginamit. So, medyo malaki. Yung butas pag-transfer. Ayan, pag-transfer dito. And then yung transfer port lang dito. So, malaki naman yung butas. 4mm na ito eh. Ayun o. Malaki na siya eh. So, luwag sa kanya ito. Ito is 5mm to. Lako 5mm. O, luwag sa kanya eh. Luwag sa transfer port niya. So, ibig sabihin, yung transfer port niya, malaki. Bibigay ko sa inyo yung conclusion na malaki yung kanyang transfer port. Katunayan nga itong 5mm kasya sa kanya. Luwag. Maluwag pa. So, ginamit dito is 6mm kagaya na ito. Yan. Kukuha lang ako sandali ng kalip. Yan. Kasi kung ito pumapasok sa kanya, susukatin natin malaki na to, butas na to. Ayan o. Maluwag sa transfer port niya. Diba? Maluwag sa transfer port niya. Ngayon, kung ano ito, 5mm. 5mm siya. So, ibig sabihin, enough na yung butas ng transfer port. Enough na siya para, kasi yung nakikita ko, alam niyo yung iba, nakikita ko, ganito. Ginagamit nilang pambutas ng transfer port is ano lang, 4mm lang. So, ibig sabihin, malaki na tong butas ng transfer port na to. At saka kung i-compare mo to sa mga CO2 na ginawa natin PCP na ang output is mataas. Yung ibig sabihin, mataas yung velocity, yung power niya. Sa ano lang siya? Nakikita ko 4mm lang. Naman natin ito. At ayan, doon sa ating mga kasamang dito lang siya. Dito lang siya nakachok. So, ibig sabihin, kaya masaya ako. Hindi masailan butasan to. Kasi butasan ko lang to nandito eh. Tapos ibabalik ko na ulit dito. So, hindi siya masailan. So, okay lang siya. Kahit butasan ko siya dyan. Malaki. Okay na yan. Hindi na machochok yung pagpasok ng Ayan, ito ng power plenum natin. Tingnan ko anong size ng butas. Ayan, luwag yung nasa 6mm ang butas nito. Tapos dito sa loob. Enough na to kasi may plenum din siya dun. So, ito additional na plenum. If ever naman kailangan pa natin magdagdag. May pandagdag pa naman tayo. So, ayun. Tamang-tama, papalitan ko na yung mga o-ring nito. May o-ring tayong
mahusay na o-ring doon na matitibay, kaya yun ang gagamitin natin. So hanggang dito na lang muna at pakita ko sa inyo yung outcome. Tama-tama malilinis ko to, may kukondisyon ko yung mga mechanism nya. So yun, pagkatapos ko nito makikita natin kung yun nga ang sinasabi nila is maliit yung transfer port, pang 177 lang, ito lang yung gagalawin natin dyan para, wala na akong ibang gagalawin maliban lang doon sa kikinisip yung iba, or magpapalit ako ng mas maliit pa na firing pin para sigurado, pero tingin ko okay na to dito. So ayan yung update natin sa ngayon. Ayan, nakita nyo, kalas-kalas, walang natira. Ito lang, hindi ko inalis kasi hindi ko na kailangan alisin. Kasi wala naman akong gagalawin dito. So, ayan na. Problem solved na. Naman natin ito. At ayan, doon sa ating mga kasamang dito lang siya. Dito lang siya nakachok. So, ibig sabihin, kaya masaya ako, hindi masailan butasan to. Kasi bubutasan ko lang to, nandito eh. Tapos ibabalik ko na ulit dito. So, hindi siya masailan. So, okay lang siya. Kahit butasan ko siya dyan, malaki. Okay na yan. Hindi na machochok yung pagpasok ng Ayan, ito lang power plenum natin. Tingnan ko anong size ng butas. Ayan, luwag yung nasa 6 mm ang butas nito. Tapos dito sa loob, enough na to kasi may plenum din siya dun. So ito additional na plenum. If ever naman kailangan pa natin magdagdag, may pandagdag pa naman tayo. So ayun, tamang-tama papalitan ko na yung mga o-ring nito. May o-ring tayong mahusay na o-ring doon na matitibay, kaya yun ang gagamitin natin. So hanggang dito na lang muna at pakita ko sa inyo yung outcome. Tama-tama malilinis ko to, may kukondisyon ko yung mga mechanism nya. So yun, pagkatapos ko nito makikita natin kung yun nga ang sinasabi nila is maliit yung transfer port, pang 177 lang, ito lang yung gagalawin natin dyan para, wala na akong ibang gagalawin maliban lang doon sa kikinisip yung iba, or magpapalit ako ng mas maliit pa na firing pin para sigurado, pero tingin ko okay na to dito. So ayan yung update natin sa ngayon. Ayan, nakita nyo, kalas-kalas, walang natira. Ito lang, hindi ko inalis kasi hindi ko na kailangan alisin kasi wala naman akong gagalawin dito. So ito 5 mm. So try natin dito nga sinukat ko na, luwag na to, luwag itong 5 mm. So medyo malaki na. So yung transfer port is enough na. Although 0.177 siya, alam nyo kaya kinontrol nila, enough siya sa 0.17 dahil dito, ayan, ito po kasi nandito sa harap, yan, kung mapapansin mo, yan, baliwala yung nilagay natin, baliwala yung nandito siya, baliwala itong nilagay natin na power plenum dito. Ayan, baliwala siya. Kahit pa may power plenum siya rito, hindi pa rin siya nakakasuot ng mabilis papasok dito. Ayan, papunta dito sa loob. Ayan, sa loob niya. So, yun po yung diferensya niya. Kasi ang nangyayari dyan, kapag maliit yung butas nito, kahit malakas yung hangin mo dito, ang output mo is mataas.
hindi pa rin siya papasok dyan ng ganun ka. Kita nyo liit to. Tingnan gano'n ng kalaki sukatin natin Hindi pa nga kasya itong ilang ilang anong size nito. 4mm hindi pa kasya. Yan, hindi pa kasya. Tingnan natin yung 3mm. Ito na ayan, 3mm itong tornilyo na to. I think it's 3mm. Teka. Parang sige pa ayan. So ito yung 4mm na. 4mm pero sikip. Sikip siya. Ayan, sikip siya. So 3mm na tornilyo meron ba dito? Sikip yung mga 4mm. Ito ay hindi rin kasya. Ito sa firing pin na yan malaki pa siya ng konti hindi pa rin makapasok. So ibig sabihin mas malaki na ito. Ayun 3mm hindi pa kasya, hindi pa siya kasya. So ibig sabihin niya kaya medyo masaya ako, hindi ko kailangan magbutas dito sa transfer port. Hindi ko rin kailangan magbutas dun sa valve. Yung sa valve. Hindi ko rin kailangan magbutas dyan. Kasi, eto na yon, naka-choke siya. Yan, nakaganyan yan, nakalagay yan dyan. Dito, naiipon, hindi ka agad makapasok yung hangin to reinforce yung laman lid dito. Kaya mapapansin nyo, pag tinetesting ko siya, yung dalawang shot, yung unang shot mababa, and then tapos magkakaroon siya ng laman tataas. So dito naka-choke. Ito yung ng 177. Yan yung epekto, naka-choke siya dyan. So ang nagtatrabaho lang din is yung plenum dito. So yun din. So gagawin na lang natin dyan, yan, lalagyan ko pa ito ng mas maliit kasi hindi ko na gagalawin yung butas na yun kasi I think it's enough. Ayan, I think it's enough. Yan, at titingnan ko pa rin. Anyway, pwede ko naman palakihin pa yan anuhin ko lang, kaya lang since ito yung transfer port, lagyan natin ng mas mahabang stick. Titingnan ko kung hanggang saan siya. Yun, hanggang doon. So, konti lang. Ibig sabihin, enough na yung butas na yan. Kasi konti lang. Kaya akyat na siya kagad. Pag gano'n. So, kung paliliitin ko lang to, it's better na. Na gano'n, okay na. Ayan. So yun, problem solved na. Ngayon, since okay na naman yung ating MPS meter, yan mapapakita ko sa inyo. Siguro sunod na video kasi medyo mahaba na ito.